Hello and welcome back po sa Render Master Artwork YouTube channel. So ngayon po ay itatakal natin paano tayo mag-install ng Primavera. So ito pong nakita niyong topic, ita-download natin, then installation, then itatakal po natin yung preferencing, adding currency, and starting a project sa Primavera. So paano nga ba tayo mag-install ng Primavera? So una po, i-type natin or sa search bar po natin i-type natin itong eto. Ayan. So, yan po ang kailangan natin i-type. So, papalaki lang po natin yung font. Ayan. So, https edeliveryoracle.com. So, copy natin po yan. Then, punta po tayo sa ating browser. Ayan. Copy-paste po natin sa ating browser. Ayan. Control B. Then, enter. Then, create po kayo ng account dito sa Oracle. Ayan. Pagka nakapag-create na po kayo, ito po yung create account. So, click po natin. Ayan. So, kailangan nyo po yung username, then yung password. Ayan. So, i-fill up nyo lang po ito para makapag-gawa kayo ng account. Ayan, create account. So, since meron akong account, kaya ilalagin ko na lang po yung account ko. So, sign in. So, ito po yung aking account. Then, sa search bar po, i-type mo lang dito ay Primavera Enterprise. Yan. Magbibigay po ng option ang Oracle, yung search area natin. So, meron dito Oracle, Project Portfolio Management. Ayan. Ito po yung kailangan natin. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. So, ito lang po yung kailangan natin. So, kiklik na po natin. Ayan. Ito na po yung mga item na merong P6 sa Enterprise Project Portfolio Management. So, nadya po yung mga version. So, lakayan po natin kaunti ang ating browser. Ayan. So, ito po yung kailangan natin. Dadownload na po natin yung higher version. Ayan, 20.12.000. And nakita nyo po dito, DLP. Ibig po sabihin nyo na ito po yun. Download package. Ayan, merong release. Ayan. Ayan. So, kailangan po natin yung download package. So, i-click na po natin yung download package. Ayan. Pag naklik nyo po, ayan, mapupunta na po yan dun sa ating cart. Ayan. Ito na po yung cart natin. So, view item. Then, ito na po yung continue natin. Ayan. So, ito na po yung ating ida-download. So, naka-WinZip po yan. Ayan. Pag na-download natin. So, highlight lang natin, then download. Ayan. Highlight. Oops, sorry. Click natin yung loob. Ayan. So, kinilik lang po natin yung platform kung saan natin i-install. So, pwede kasi tayo mag-install sa Linux or sa Oracle. Then, click natin yung Microsoft window. Then, okay na po. Project Portfolio Management, Enterprise Project Portfolio Documentation. So, 1.4 GB halos po yung i-download natin. Then, continue po natin. Ayan. So, basahin natin yung readme. Then, accept. Then, continue. Ayan. Then, may konti pong parang, ayan, may survey. So, click lang po natin. Moderate, no improvement. I have no, okay. Moderate improvement. How would you like overall? Okay, excellent. None so far. Ayan. Tapos, very easy. Ayan.
purpose. So, I purchase a product for sabihin natin for training purpose. Ayan. Okay, excellent. Okay, no more. So, submit. Ayan, so nagda-download na po yung ating Primavera. So, hintayin lang po nating matapos. Ayan, close ko na po yung ating feedback. Ayan, so, ida-download na natin ngayon. So, download natin. And ito na po yung makita yung mga laman ng ating ida-download. Yung documentation, tapos yung mismong installer. Ayan po siya. So, download natin. So, ida-download niya po dito ay yung mismong pinakang parang internet downloader ng Oracle mismo. Ito na po yun, ng Oracle SSN point something. Ayan. So, buksan po natin yan. Ayan, Oracle, opening Oracle SSN. So, ito na po yun. So, sabi dito, saan mo gustong i-download yung software? So, ito siya. Pwede nyo i-download sa ibang folder. So, i-click lang po natin yung browse button. Then, ilagay po natin mismo sa ating, ilalagay ko mismo sa ating tutorial folder. Ayan. Then, next. Yan, downloading. So, yung pong speed ay depende sa kung gaano kabilis yung inyong internet. Ayan. Ayan. So, far, mabilis lang po. Sa, on my part, mabilis lang po siya. Yan siya. Halos ayan, halos wala pang 1 minuto siguro. So, hintay-hintayin lang po natin. Okay, so ito na po yung natapos na po yung download. So, click po natin itong open para makita natin kung nasaan. So, ito na po yung na-download nating software. So, i-close ko na po yung ating Oracle. Yeah, close na natin. And ito close na rin natin. Ayan. So, ito na po yung ating folder kung saan po natin dinownload o kung saan natin in-specify kanina yung pagda-download. So, hanapin nyo lang po yung item. So, normally, ito po yan. So, nakikita nyo po yung ito. Po 9. Anyway, ang dinownload po natin ay yung latest version ng Primavera. So, click natin po itong pangalawa o pangatlo sa hulihan. Click natin siya. So, ito naman po yun. So, extract po natin. Right click, right click. Then, extract to. O sabihin natin, ayan. Ito na po yung folder. Ayan. So, ito na po yung ating Primavera. So, kailangan nyo lang po i-click natin itong item na to. So, kadalasan po, or mas maganda, i-right click natin yung installer, then i-run as admin natin. Ayan. Then, puntahan po natin itong typical. Okay po natin. Then, install. Okay, so, done na po yung ating installation. So, may nagtatanong po ngayon yung ating installer. So, sabi dito, run as standalone upgrade o run as standalone database migration tool, run database configuration. So, nasa inyo na po yung kung gusto nyo i-run na yung database or hindi. Kung gusto nyo i-run, i-press lang po natin OK button. Ayan. Pupunta po yan sa configuration ng database natin. So, ito po yon. So, configure natin.
Ayan. So, ito po yung mga available na database, yung mga lumang database natin. So, sa driver type, ang kunin nyo lang po ay yung standalone SQLite. Ayan. Ayan, SQLite po tayo. Then, dito sa dalawang item, nakalagay add connection to an existing standalone database or add a new standalone database connection. So, click na lang po natin yung add new standalone. Done. Then, click po natin yung next button. Ayan. Tapos, yung login name natin, so napakahalaga po yung ating password dito. So, for the meantime, kakopy ko na lang po yung admin. So, then, ipipaste ko sa password. Then, confirm new password. Ayan. And sa currency, by default is naka-US dollar po yan. Ayan. So, done. Then, next button. Ayan. So, nagtatanong po yan, load sample data or no. So, kung gusto nyo makita yung mga sample ng Primavera, pwede nyo pong i-load yung sample data. Kung hindi naman po, ay tanggalin natin yung checkmark. Then, next, or rather save. Ayan. And sabi niya, existing daw po yung ating database. So, anong gusto gawin natin? Are you sure to overwrite? Okay natin. Ayan. Okay na po. Then, next. So, nalagay na po natin yung bagong database. Next ulit. Then, yeah, okay na siya. Yeah. Then, okay, nailagay na natin dito. So, exit na po tayo. Okay, so open na po natin yung ating Primavera. So, ito na po yun. Yeah, ito po yun. Click natin. Then, login name. So, ilagay natin yung login name kanina. Yung nandun po sa database configuration natin. Then, yung password. Then, connect. Ayan. So, nagkamali lang po dun sa login name natin. So, ito na po yung latest version ng ating Primavera. So, ito po yung unang warning. Okay lang po yan. The appropriate industry for your organization has not yet been selected in admin preference. Okay natin. Okay, so by default, meron po siyang sa project may nakalagay na unang EPS Enterprise, and so on. I-resolve natin po muna yung nagpa-pop up na message pag open ng Primavera. So, pupunta po tayo ng admin category or rather admin preferences. Then, puntahan po natin yung, admin category. Tapos, yan. Mali yata na puntahan ko. Admin preferences. Yeah, ito po yung industry. Then, select po natin yung engineering and construction. So, done. Okay na po yan. So, yun po yung pag-install, pag-download, tsaka pag-install ng Primavera. Ngayon po, so na-download na natin, then na-install, then pupuntahan po natin yung preferencing. At the same time, yung currency. By default po, kung pupuntahan natin yung user preferences, nakalagay po sa currency ay US dollar. So, assuming na sa Pilipinas tayo, so idadagdag natin yung Philippine currency. So, dito, pag-click natin sa browser button, ayan, hanapin natin yung Philippine currency. So, by default, wala pa dyan yung Philippine peso natin. So, paano yung gagawin natin? Kuklose uli natin yung user preferences. Puntahan natin yung admin, then currency, then add button, then i-type natin po dyan sa ating column or under po ng general sa ilalim, na dyan po rin yung currency ID. So, sabi natin ay PHP, tapos currency name, Philippine Peso. Tapos, exchange rate. So, current exchange rate po ng dollar to peso. So, tingnan po natin. Ayan. So, dollar, USD to PHP.
So, 50.38. So, yun po yun. So, lagay natin dito sa exchange rate. Kaya, lagay natin dito yung current value. Ayan. Copy natin. Tapos, lagay natin dito. Oops, sorry. Type lang natin, 50.38. Tapos, sa currency symbol, then, sabi natin, PHP. Done. So, ganun po yung pagdadagdag ng, natin, ng currency. Then, dagdag na natin, then close ulit. Close na natin. Then, punta po tayo ng edit, user preferences, then currency. Available na po doon yung Philippine Peso. Ayan na siya. Select niyo yung add button or select, ayan na po yung currency symbol natin. Okay, so ano ba yung mga common na ginagamit or common na ginagawa or binabago sa user preferences? So, yan po itatakal natin. So, topic po, isa po sa topic natin yung preferencing. So, ilalagay na po natin. Edit, user preferences. So, unahin po natin yung time unit. Sa time unit, nadyan po nakalagay yung unit format. So, unit of time, nakalagay yung hour, day, week, and so on. So, sabi natin so, depende po yan sa project natin. Kung malaki yung project, per hour or per day or per month. Kung isang araw lang yung project mo o per hour naman ang susundin natin. Anyway, format lang po naman ang narito. Kaya wag po kayo mag-alala. So, unit of time is hour. Decimal, ay siya, ito example sa ilalim. So, kung gusto ba natin ilagay yung label, so ito po yun. Show unit label. So, mapapansin natin dito, 41 hour. So, kung gusto natin lagyan ng subunit, lagyan natin minute. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Kung hindi naman, kasi kapag nagpa-project, nag-i-encode tayo ng project sa Primavera, normally yung mga 0.5, 0.2, 0.3 sa hour ay inaano na po. Kumbaga, kung pataas siya, so inira-round na, round up. Yun po. Kung below 5, dinadownggrade. So, kung below 5, magiging 0. Kung 0.4, magiging 0 na yon. Kung 0.6, magiging considered as 1 na po yun. Nira-round up. Round up and round down. So, yun po yung units ng currency natin. Kung by day naman, ayan, ito po yung sample. Ayan. So, nasa inyo pong preference natin. Kaya tinawag itong user preferences. Meaning, kung marami kayong gumagamit ng software do sa computer, by yung each individual or each person each user pala, ay may sariling preferences. So, ito po yun. Kaya tinawag na user preferences. So, ito po yung unit of time. So, kukunin ko sa day ay day. Okay na po yan. Week. Kaya, yung sample. So, i-retain ko po yung hour natin. Show unit label para po makita na mayroon kayong day dito. Ayan o, 14 hour. Ayan. Kung day naman, nakalagay dyan day. 5 day, something na ganun. So, kung gusto nyo lang ipakita yung label. So, mamaya pakita natin itong sample na to. Then, duration, unit of time, day, decimal. Show duration label, ito po yan. Dito lagay natin hour. Ayan. Okay, so units, time and format. Resource unit and time can be shown as percentage or as a unit per duration. So, show unit duration and show as percentage. So, for the meantime, by default, nakalagay po sa duration. Unit over duration. Next, date. Ito po yung date format natin. Ano ba yung gusto maging date format? Month, day, year ba? O day, month, year? O year, month, day? So, by default, hindi ko po gagalawin yung narito. Yung nasa middle. Ito po yung sample sa ilalim. Option, 4 digit. Ayan. So, halimbawa, 2021. So, kukumpletuhin nyo yung digit ng 2021. Kung ayaw nyo man, yung dalawang digit lang sa huli. Ayan. Tapos, dito, sa time,
ng date for matagal ay 12 hour or 24 hour. So, nasa inyo na po yung gusto nyong gamitin ay 12 hour or yung 24 hour. Or, kung hindi naman, do not show time. Ayan. Next, currency, yung ginawa natin kanina. Assistant. Wizard lang naman to. Yung kapag nag-click tayo ng new resource wizard, may magpop up na dialog box kung saan i-click mo yung next, then input next, and so on. Kung hindi naman, automatic pag-click mo ng new resource wizard ay mag-i-encode ka na kaagad. Ayan. So, ito pong dalawang item na to ay pwede pong ma-i-off dun sa pag-create ng new resource wizard. So, vice versa po yan. Pwede dito i-off or pwede dun sa resource wizard or new activity. So, application. So, ito naman po yung pag nag-open tayo ng Primavera ay yung unang window na mag-appear sa startup window. So, by default, nakalagay po sa activities. Show the welcome dialog box at startup. So, i-on natin for the meantime sa ngayon. Mamaya pakita natin kung ano yan. Label. So, wala akong gagalawin. Password. So, check the password button to change your current application password. So, pwede mong palitan ng password dito. Ayan. So, ito po yung rule sa password. Password length is 1 to 20. Then, resource analysis. So, wala po ang gagalawin for the meantime. Then, calculation. Wala rin gagalawin. Then, startup filter. Okay, wala pong gagalawin. So, ang ginagawa po natin ay chinek muna natin yung time unit. Ayan, inactivate natin yung show unit label, tsaka show duration label. Then, sa date, wala tayong ginalaw. Currency, sinelect natin kanina yung peso. Assistant, wala, and so on. So, doon sa tatlo na yung item ang medyo may inayos tayo. So, yun. Then, close po natin. So, welcome po sa Primavera. So, paano ba tayo mag-i-start ng, ito po yan, paano ba tayo ito, nagawa na natin. Paano ba tayo mag-i-start ng project sa Primavera? So, normally, file, ito po yung positive button, or file new, or control N sa keyboard, ayan po yan, create new project, then select EPS. So, bago tayo gumawa ng project, itakal natin, ano ba yung EPS? Cancelin natin. So, ang EPS po ay tinatawag natin na EPS stand for ayan, Enterprise Project Structure. So, yan po yung project structure natin. O yung anyway, hirap sa Tagalog. Enterprise Project Structure. Yan po yung EPS. Kapag wala po yung EPS na yan, hindi po kayo makakapag-create ng project. Kumbaga po sa normal procedure, kung walang kumpanya, wala pong project. So, ito po yung tumatayong pinakang company, Enterprise Project Structure. So, kung wala po yung Enterprise Project Structure, hindi kayo makakagawa ng project. So, bago tayo gawa ng project, itakal muna, paano tayo gagawa ng EPS? Ayan, so, gawa po tayong EPS. So, didelete po natin itong sample na to. So, ito po yung delete button. Critical po ang pag-delete ng EPS. Baka po may mga project yan nasa loob. Lahat po yun deleted. And hindi po siya undoable. Wala na po yung project. Control Z natin. Wala na EPS. Control Z natin. Hindi na po siya doable. O hindi na siya mababalik. Okay. So, paano tayo gawa enterprise? Paano tayo gawa ng EPS? Sa taas po natin yung file, edit, view, project, enterprise. Click po natin enterprise. Then, enterprise project structure. So, ilagay natin add button. Then, i-type natin EPS. So, ano ba EPS? EPS name muna natin. Sabihin natin yung company name natin. So, sabihin natin na Bansot. Ayan. Ayan. Bansot tuloy. Construction.
consulting. Pangit yung bansa ano. Sabi natin Titan structure or consulting. Ayan. So, TC. Lagyan natin sa EPS ID TC. Capital. So, normally sa EPS ID is yung abbreviation ng ating EPS name. Ayan po yan. Then, sa responsible manager, by default, naka-enterprise po yan. So, later po natin yung babaguhin. Nasa creation po tayo ng project. So, okay na po yan. Then, close. Yan po yung ating tinatawag na EPS. So, yung company ninyo, halimbawa, ay merong branches. Sabi natin, merong branch sa Manila, may branch sa Makati, may branch sa Mindanao, may branch sa Bisaya. So, paano yun? So, click lang po natin. Habang naka-highlight po yung EPS, pag-click natin ng new button, ayan o, select EPS. Sabi natin, EPS pala, Titan Consulting. Then, next, project ID, sabi natin Luzon. Luzon. So, Luzon Project, LP. Project name, Titan Luzon. Ayan, project. Then, finish muna natin. Next, and finish. Ito po yan, oh. Nakita nyo yung hierarchy. Nasa ilalim siya nung. Sorry. Project po pala yung na-click natin. Delete natin. Para makita nyo naman paano mag-delete ng project. So, wag yung EPS, yung project na nasa ilalim. So, delete natin. Ayan. So, create po tayo ng hierarchy na tinatawag. So, create po tayo sa paint natin. Ganito po yan. Halimbawa, ito yung EPS ninyo, yung mother company. Yung main, sabi natin main. So, type natin dito yung Titan Consulting. Ayan. So, yan po yung main. So, sabi natin may branches tayo sa Luzon. So, ito yung sa Luzon. Ayan. Ito yung Luzon. Sabi natin meron sa Bisaya. Ito yung sa Bisaya. Ito naman yung sa Mindanao. So, EPS pa rin po yan ha. So, lagyan natin ng tinatawag nating line. So, 1. 1, 2, and 3. So, yan po yung EPS. Makita nyo, same level po yung tatlong sub natin. Yung hierarchy niya. So, paano natin gagawin yun? Ginagawa po, by the way, yung EPS na to. Para po organize yung distribution ng project o yung creation ng project. Halimbawa, may 10 kayong project sa Luzon, may 10 kayong project sa Bisaya, may 10 project kayo sa Mindanao. At least makita nyo agad, organize yung arrangement ng project ninyo. Kung wala po yan, tatlo na yan, ang mangyayari yan, nakadirect tayo dito, halo-halo yung project natin. Luzon Project 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visayas Project and Mindanao Project. Sama-sama sila sa isang hierarchy. So, ginagawa natin ng procedure, paano natin i-organize yung project. Sabi natin by region. Luzon, Visaya, at Mindanao. So, ganun. Kung gusto niyo naman by place or by country, kung super international yung company. Okay, close natin. So, ito po siya. Pupuntahan po natin yung enterprise ulit. Kanina kasi sa project tayo nag-click itong passive button dito. Sa project po yan. So, enterprise project structure. Ayan po siya. Naka-highlight. Then, add. Sabi natin Luzon project. Ito naman yung Luzon project. Then, add. Tingnan nyo po, naka-highlight ako sa LP, sa Luzon project. Add. Susunod okay. Kala ko susunod. Sabagay, nakasunod talaga. Visayas project. BP. Ayan, ito Visayas project. Ayan, then add button. Ito naman ay Mindanao project. Mindanao project. So, ipinapakita po natin dito is yung pag-create po ng hierarchy. Kung paano tayo gagawa ng mga branches and sub-branches.
Ayan. Halimbawa, yung Luzon ay nahahati naman sa sub-branch na naman. Halimbawa, meron pang interior at pang exterior. So, ayaw magkahalo-halo yung project sa exterior tsaka sa interior sa Luzon project. Or pwede rin sabihin natin by city naman, halimbawa, sa Luzon. So, pero po kung halimbawa maraming kayo talagang project, sa Luzon project, per city is maraming project. So, pwede kayo mag-create ng another hierarchy dun sa loob niya. And, yung pong hierarchy level natin ay kontrolado po yan. So, kino-control po yan dun sa admin preference natin. Okay, so tingnan natin sa Luzon project. Mag-add tayo. Pag nag-click tayo ng add, mapapansin nyo nakahilera din, no? So, meaning, iisa yung way nila. Delete natin. Iisa yung hierarchy nila. Iisang level. Close muna natin. Ito po yung nakita nyo dito. So, tingnan natin dito. Ito na po yung organization natin. So, Titan Consulting, Luzon Project, Visayan Project, Mindanao Project. So, target natin, mag-create tayo ng sub-branch ng Luzon Project. So, i-click natin yung Luzon, click tayo ng Enterprise Project Structure. Ayun, dun tayo sa Luzon. So, paano yun? So, click tayo. Sabi natin, by city na lang, sabi natin Manila. Okay, Manila. Tapos, Manila. Manila Project. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, close natin. Ayan, kahilera ng Luzon, Visayas at Mindanao yung Manila. Paano natin ilalagay ito sa ilalim nitong Luzon? So, dalawa po yung pwedeng gawin. I-click nyo yung Manila. Yan. Inilapat ko lang doon sa Luzon Project. Ando natin. So, hindi na siya pwede, ano? Balik natin dito. Ayan. So, kiklik natin yung Manila Project. Click and drag kung saan project nyo gustong ilagay. Ayan. Or gustong isunod. Ayan na po siya. Undo natin, or rather, wala nga palang undo button. So, click natin ulit yun. Balik natin sa Enterprise. Or ganito naman ang gawin nyo. Balikan nyo yung data, I mean yung view, dito sa table. Ayan, balik sa table. So, ito yung Manila. Pwede nyo click and drag papunta sa Luzon Project. Paano yun? Hindi ko mai-drag papunta sa Luzon Project. Ang gawin nyo, click. Ayan. Pag direct, ayun. Okay, click natin. Okay, click natin yung Manila. Click and drag papunta sa Luzon. Ayaw mag-direkta, di ba? Ang ginagawa ko ganito. Highlight, click and drag. Padaanin ko sa gilid. Papunta dun sa Luzon. Done. Nasa ilalim na po siya. Tingnan natin dun sa organizational chart natin. Sa chart view, ayun na siya. Balikan natin yung table view. Pwede rin so, balik natin. Click and drag sa gilid. Ayan, papunta dun sa consulting ay pumailalim na. I-highlight nyo yung project. Ayan, dito kasi mayroong button eh. So, hindi nakikita. Ayan. So, gano'n lang muna for the meantime. Actually, meron yung button dito. Ayan. Kumbaga, balikan natin Enterprise. Ayan o. Ito yung button. Ito. Click yung Manila. Click nyo yung left shift. Or rather, click ito. Shift right. Ayun. Kaya lang nakikita nyo nasa Manila siya. Under na Mindanao. So, balikan natin. Click uli yung Manila. Then, click yung left shift. Then, click niyo yung shift up hanggang pumunta dun sa Luzon Project. Then, click shift right. Ayan. So, tatlo yung nakita niyo procedure kung paano aayusin yung hierarchy ng enterprise natin. So, close natin. So, ganun po yung procedure ng pag-create ng EPS o hierarchy ng EPS. So, delete po natin yung apat na yun. Ayan. 1, 2, 3, 4. Delete. Ayan. Back na uli yung Titan Consulting natin sa solong enterprise. Ayan. Okay, so create po tayo ng project.
So, since meron na tayong EPS, pwede na po tayo mag-create ng project. And, may makita kayo dito, select project portfolio. So, later po natin itatakal yan. Doon muna tayo sa creation ng project. So, naka-highlight po yung Titan Construction. Click na po natin yung positive sign or control N sa keyboard or file new. Creation na po ng project yan. Kasi meron na tayong EPS. Ayan na po siya yung project. So, select EPS. Kasi bakit nagtatanong dito? Kung matatandaan niyo, nagkaroon tayo ng maraming EPS kanina. Sub-EPS o sub-branch. Ayan, kaya nagtatanong siya dito. Baka kasi merong maraming EPS yan. Ayun. So, since isa, next button. So, ano ba yung project ID mo? Sabihin mong 2-story residence. Ayan. 2-story apartment, halimbawa. New project. Sabi natin TSA. Done. Finish muna natin. Ayan na po yung project ninyo. So, ganun lang po yung creation ng project. Then, bakit natin pininis kagad? Bakit di natin tinuloy? So, pakita natin. Create ulit tayo isa pang project. Consulting, Titan. Then next, sabi natin interior design. Sabi natin restaurant. Ayan, interior. Pag nag-next tayo dito, tatanungin nyo kayo, kailan mag-start and must finish by. Lalagay dyan. So, kiklik nyo lang yung browser button para makita yung calendar. Cancel natin. Sunod na next button ay yung kung sino ang responsible manager. Susunod na next button ay rate type. Ayan. Next button uli. Congratulations. Finish. Although yung mga item na tinatanong po doon ay narito sa general. Ayan. Project name. Kailan mag-start yung project. So, nandyan lang po yan. Ayan. So, hindi na po natin tatakal yung kabuuan nun. And since nasa download muna tayo at creation ng project. So, kung gusto pong malaman yung mga item dito, puntahan nyo po yung ating Primavera Project Management Essential Training. Nandun po lahat ng item na yon. So, saan ba makikita yon? Check natin. Punta lang nyo po yung channel, makita nyo po dyan. And ilalagay po natin yung description. Ilalagay po natin yung link sa description po ng video. So, ipakita lang natin po yung Microsoft Project Essential Training. Kaya po yung ating channel. Ayan, makikita nyo po dyan yung link. Ayan, Microsoft Project Essential Training Part 5, Part 4, Part 3, Part 2, Part 1. And hindi pa po tapos yan. May kadugtong pa po yan. Mahaba pa. Kaya antabayanan nyo po and see you po sa mga susunod na session natin. Ayan. Nagkaroon po siya ng question mark kasi nakalagay dito 1 if. So, active lagay natin. Ayan, wala na. Ayan. So, itatakal po natin in detail yan doon po sa ating Primavera Essential Training. Ayan. Okay, so much for that. See you po sa mga susunod training. Gandang gabi po sa inyo lahat.